na araw-araw pwede siyang gumawa ng himala sa buhay nyo. Pag lumapit ka sa Diyos, nabuang yung pananalig, tanda nyo ito, kahit hindi pa panahon, gagawin ng Diyos sa iyo. Ang taong may pananampalataya, pag may pangailangan, hindi po agad-agad sa kapwa-tao lumalapit sa Diyos. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng pangangailangan ng tao. Praise God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awesome work was done.
Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ang lahat ng bagay na nakikita at di nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to John chapter 2, verses 1 to 11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after. The guests have had too much to drink, but you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Dooy may 6 na tapayan. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, "Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, "Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami na nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea,
ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan, ng ating Panginoon. Nagkaroon ng malaking inuman sa Kana. Kaya naalala ko yung isang kwento, may isang pulis, nagroronda, naglalakad, pasado na ng hating gabi, siguro mag-aalauna na. Meron siyang nakita, isang lasing, pumapasok sa bintana ng isang bahay. Di hinuli niya yung lasing. Sinabi niya, ba't ka pumapasok sa bintana ng bahay na yan? At saka amoy alak ka pa, lasing ka. Siguro akyat bahay ka. Ang sabi ng lalaking lasing, hindi ako lasing. Bahay ko to. Wala lang akong dalang susi. Maniwala ako sa yung bahay mo to. Sabi ng pulis. Kaya sabi ng lalaki, pumasok tayo ng bintana, ha? Tingnan mo, pagkapasok natin ng bintana, ang unang maapakan natin yung sopa. Di pumasok nga sila. Nung pagpasok nila, ang unang naapakan nga nilang dalawa, pati nung pulis, yung sopa. Di sinabi ngayon ng lalaking lasing, okay to mo na, sinabi ko sa'yo, hindi ako magnanakaw, hindi ako akyat bahay. Bahay ko to. Ayun yung sopa. Nag-isip yung pulis. Hindi, lasing ka eh. Baka nakatsamba ka lang. Kailangan sumama ka sa akin. Hindi, sandali lang, sabi nung lasing. Alam mo, mula dito, di ba madilim, wala tayong makita. Diretso tayo ng bahagya. Kakaliwa. Tapos may bubuksan ako, liliwanag. Alam mo kung ano yun? Refrigerator. Magkakailaw. Di ginawa nga nila yun. Naglakad sila. Paharap. Tapos kumaliwa ng bahagya, may binuksan siya, nagkailaw nga, refrigerator. Sinabi niya sa pulis, sinabi ko na sa'yo, di ba? Nandito yung refrigerator. Hindi ako magnanakaw, bahay ko to. Ang pulis, bagaling ang training, sinabi niya, hindi, baka nakatsamba lang to. Baka plinano lang niya talaga itong bahay na to ng mabuti. Matagal niyang tiniktikan. Kaya sinabi, hindi, sasama ka sa akin. Tapos sinabi niya, teka, sandali lang. Aakyat tayo sa taas. Aakyat tayo na hagdan sa taas ng bahay. Yung unang kwarto sa kanan, pagkaakyat natin, bubuksan ko, tapos makikita natin doon ang misis ko natutulog. Yon. Sinabi naman ng pulis, sige, akyat tayo. Umakyat sila ng hagdan. Yung unang pintuan sa kanan, binuksan nila. Tapos sinabi nung lasing, kita mo na. Ayan yung misis ko. Natutulog sa kama. Sabi nung pulis, hindi, huhulihin na kita. Bakit may katabi siyang lalaki? Alam niyo kung ano sabi ng lasing? Ako yung natutulog na yan. Ano ka ba? Sinasabi ko sa'yo, bahay ko to. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Kumusta na mga akyat bahay? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank
God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, lahi ba'y magkaiba? Pag narinig ba na ng salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay ang Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-likling ba ako ang buhay? Pag si El Shaddai ang sinunod mong tunay, champion! Happy and prosperous talaga! Kamusta ka na? Happy! Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Amen. Happy and prosperous talaga! Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal. Wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay, taas ang kamay. Tatanong ko kayo, anong araw ngayon? Ano? Sino nagsasabing araw ng Martes? Gusto niyo kung malaman kung anong araw ngayon? Taas ang kamay niyo. Alam niyo, habang tinutungan yan Ebanghelyo, mayroon dyan sa inyo nagsasabing, narinig ko na yan Eh yan naman, ano naman kaya mayroon dyan na hindi natin alam? Anong mayroon dito sa Ebanghelyo ito na hindi nyo pa alam? Ha? Wala. Alam nyo na lahat. Ha? Himala. So, anong araw ngayon? Araw ng himala. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay nyo. Sabi lang kong 3, yuyuko kayo at sasabihin yung himala, 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 araw ko ngayon. Ulitin nyo nga. Okay, 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sa totoo lang, I must confess, nagising ko alas 6 na kanina. Nagmamadali kong buksan ng Biblia. Ano kaya kako ang kukwento natin ngayon? So nabuksan ko itong unang himalang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Hesus. Sa pamagitan nito'y inihag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Okay, tatanong ko kayo, ano ang nakikita nyo doon sa talatang 11? Ulitin ko Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Hesus. Sa pamagitan nito'y inihag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ano? Ano nakita niyo doon?
In other words, kasama-sama na ng Panginoong Kristo ang mga alagad, subalit wala pa silang pananalig sa Kanya. Wala pang nakikita sila eh. Di pa nila ganap nakilala kung sino si Jesus. At maraming Kristiyano ngayon, at babalikan ko ulit yung hindi ko makalimutang kapatid natin nagpatotoo, noong unang dating ko galing sa Europa at Hong Kong, na monitor ko sa radyo ayaw ng Martes, nakbinyagang Katoliko siya, subalit hindi siya naniniwala kay Kristo na si Kristo ay Diyos. Biro niyo narinig niyo, di ba? Kaya nagpatuto kung hindi doon sa 100 pisong lilipad-lipad na punta sa kanya, hindi sa ganap na mananalig sa Panginoon. So dahil sa himbalang ito, na wala pa sa panahon, inihayag ng Panginoon sa kanyang mga alagad at tagasunod kung sino siya. Sakalang nanalig ang mga alagad. Sabi doon, at nanalig sila sa Kanya nang makita ang kababalaghang yun. Ano yung kababalaghang ginawa ng Panginoon? Tubig na naging alak. So marami tayong itatanong dyan. Bakit tubig ang ginawa niyang alak? Bakit tubig ang ginawa niyang alak? Bakit hindi iba? Bakit hindi Coke? Wala pang Coke noon. Bakit hindi kalamansi juice? O bakit hindi siya nagpakuha ng ubas at pinigaan niya? Sapat galing sa ubas ang alak. Sana nagpakuha siya ng ubas, pinigaan niya, at ginawang alak. Ang tanong ko ay, bakit tubig? Okay, makinig kayo para malaman natin. Kaya nagtatanong ako, ano bang mayroon dito na hindi pa natin nadadaanan, na hindi pa na ipapangaral ng mga ngaral? Wala akong alam. Subalit nung nagkukwento na si Brother Rene, seryoso kayo, doon sa kwento niya, sumagi sa akin yung talatang 11. At saka lang nanalig ang mga alagad sa kanya. Tanong ko ay, paano nangyari yung himala? Kaya unang tanong ko sa inyo, anong araw ngayon? So ordinarily, ang sagot ng common tao, araw ng Martes. Diba? Alam mo, sa tingin ko, tao na lang nagpangalan ng araw. Sapagkat sa Biblia, wala namang sinasabi doon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ang sinasabi lang sa Biblia, on the first day, unang araw ng likhain, maglikha ang Diyos. Pagdating naman dito sa Bagong Tipan, bumangon ang Panginoong Kristo on the first day of the week. Pangatlong araw, nang siya'y mailibing, siya'y muling nabuhay. So walang sinasabing Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. At saka, ano ang unang araw ng Sanlinggo? Linggo. Sunday is the first day of the week. Saturday is the 7th day of the week. On the 7th day, God rested. Nagpahinga ang Diyos. Bakit siya nagpahinga? Bakit? Napagod. Napagod.
Ang dami niya ginawa niya for 6 days eh. Kasama tayo doon na ginawa niya. Ang pinakamahirap na ginawa ng Diyos ay ano? Tao. Tao sapagkat hindi siya basta nagsabing, maging tao ka. Hindi, kumuha siya ng putik para magpapalayok. Hinubog ng kanyang kamay. Inayos ang ilong. Inayos ang mata. Everything, maganda. At nang maayos niya ang buong katawan, ano ang sabi ng Diyos? Guwapo ito. Guwapo ito. Amen? Basahin niyo Biblia. Nandun yan eh. And he saw it was good. Lahat na ginawa ng Diyos, pagkatapos, maganda ang tingin niya. It was good. Kaya walang nilikhan Diyos na pangit. Lahat maganda. Ang Diyos walang nakikitang pangit. Lahat maganda. Kaya kapag tumitingin sa tao ngayon, maganda ang tingin ko lahat. May lumapit sa akin, parehas maganda. Ngayon lang, bago lumabas, ang sabi ko sa kanila, magkapatid ba kayo? Ang sabi nung nanay, nakangiti, mag-ina kami. Pero ang tingin ko sa kanila, parehas bata. Parehas maganda. So, you cannot judge anybody by its appearance. Diba? Pero ang mahalaga ay ganito. Ito ang tuturo ko sa inyo. Ito ang main lesson natin ngayong araw na ito. Every day, according to your faith, is a miraculous day. Bawat araw, ayon sa ating pananalig, ay araw para gumawa ng himalaan Diyos sa buhay natin. Amen? So I always say, miracles are forever and they're always there, but they don't just happen, you have to make it happen. So ang tanong ko ay, paano naganap ang unang himala na ipinakita ng Jesucristo? Isa-isa natin kung paano. Sabihin niyo, paano? Kayo ba'y naniniwalang gagawa ng himalaan Diyos sa buhay niyo ngayon? Kung mayroon kayo ng mga bagay na ito. Una, sa bawat araw, ang tao, sino man siya, mayaman man o mahirap, bata o matanda, ay nagkakaroon ng mahigpit na pangailangan. Mahigpit na pangailangan na hindi matutugunan ng tao sa araw na yun. Tanging ang Diyos lamang ang makatutugon. That is the first step, ang unang elemento ng himala sa buhay. Ang himala, isang bagay na pangyayaring hindi maipapaliwanag. Paano mo ipapaliwanag yung tubig na maging alak? Paano? Mahirap, di ba? Mahirap paliwanag. Pero yun ang ginawa ng Panginoon. At paano naman nangyari yun? Ang himalang yun. Una, nagkaroon ng mahigpit na pangangailangan doon sa kasalan. Mahalaga po kasi yung alak sa kasalan sa Israel. Kaya yan ang unang kababalaghang ipinakita ng Panginoon. So the first element of the miracle is a great need. Pangangailangang mahigpit na hindi matutugunan ng tao. At nangyayari sa buhay ng tao yan. No? Iyan ay maaring pangailangang pinansyal, pangailangang material,
o dili kaya paingangailangang physical. Kay lusog-lusog, biglang nagkasakit. Hindi malaman ang sakit. Kung bakit nagkasakit. Di ba? Katatama lang sa sweepstake. Ha? All of a sudden, walang pera na. Kung kailan pa kailangan, saka naman nawala. Napupunan niyo yon? So, yan po ang simula ng pakikitungo ng Diyos sa tao. Ang Diyos di makikita ng tao, pero laging nakasubaybay sa tao. Laging nakasubaybay sa tao. At laging nag-aabang sa isang taong lalapit sa Kanya. Walang taong kahit hindi binyagan o walang relihiyon na hindi po nangangailangan ng Diyos. Sa totoo lang. Lahat na tao sa balat ng lupa naghahanap ng Diyos. Yang iba gumagawa ng sarili nilang Diyos-Diyusan. Kabarang-barang silang nalalapitan sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. Nasundan nyo? Okay. Nang araw na yon, sa Cana Galilea, naroon si Jesus, ang mga alagad at ang inang birhen. Lingid sa kaalaman ng marami, may himalang nakalaan sa kasalang yun. Na ang nakakaalam po lamang, walang iba ang Panginoon. Ni si Mary, hindi niya alam na darating doon. So, naroon ang pangailangan. Ngayon, paano ngayon naganap ang himala? Una, nagkaroon ng pangailangan. When there is a great need, miracles are bound to happen. For as long as you know how to make it happen. So it happened because there was Mary who had great faith in the Lord Jesus Christ. May isang tao doon na kilala si Jesus. Si Maria. Kilala niya sapagkat alam niya kung sino siya mula nang siya po ay ipaglihi ni Maria. Alam niyang ito ang anak ng makapangyarihang Diyos. At ito mismo ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na kailangan ng tao. So, sa ano ginawa ni Maria? Nang malaman yung pangailangan, lumapit kay Jesus. So, ang tanong doon, paano nagkaroon ng ganong kalaking pananalig si Maria kay Jesus? Paano? Paano siya naniwala? Wala pang ginagawang himala si Jesus. Tatandaan nyo ha? Ito'y kauna-unahang himalang ginawa ng Panginoong Kristo. Yung ginawa ang tubig na alak. Wala pa siyang ginagawang kababalaghan. So, ang tanong ko ay, bakit kay Jesus si Maria lumapit? Sapagkat alam niyang may magagawa si Jesus. Amen? Ang sunod na tanong ay, paano nagkaroon ng ganong kalaking pananalig si Maria kay Jesus? Ano ang sinasabi ng Biblia? Ganito po yon. Mula sa simula ng i-anunsyo sa ng anghel kay Maria ang kanyang paglilihi at pagbubuntis sa anak ng Diyos, lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos pamagitan ng anghel ay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Iningatan ni Maria sa kanyang puso ang lahat na sinabi ng Diyos tungkol kay Jesus. So, in other words, para sa gitna ng ating pangailangan, tumakbo tayo na buong ating pananampalataya sa Diyos, kailangan marinig natin ang salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Amen? At hindi lang basta pinakikinggan natin, kundi tinatanggap natin at tinitreasure natin sa ating puso. And Mary treasured all these things in her heart, sabi sa Biblia. Lahat yon ay pinahalagahan, iningatan ni Maria sa kanyang puso. Kaya buo ang kanyang pananalig kay Jesus. At pangatlo, kapag lumapit ka sa Diyos, nabuo ang iyong pananalig, tandaan niyo ito, kahit hindi pa panahon, gagawin ng Diyos sa iyo. Amen ba? Narinig na yun? Ha? So, nangyari yung himala dahil may pangangailangan. Pangalawa, sapagkat may nakakaalam doon sa kasalan kung saan lalapit sa panahon ng pangangailangan. Ang tao may pananampalataya, pag may pangailangan, hindi po agad-agad sa kapwa-tao lumalapit sa Diyos. Ano mang pangailangan yan, ang unang lapitan natin ay ang Panginoon. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng pangangailangan ng tao. Amen? O, isa-isa natin mula yung nagpangyayari itong himalang ito. Sapagkat ito po ang pinakita sa akin. Mayroon po kong outline. Ginawa ko itong ako'y aantok-antok pa. Pero sa tingin ko, hindi ko ito magagamit ngayon. Ha? Sapagkat iba ngayon ang ipinakikita sa atin ng Panginoon. Wala ito doon sa outline, sa totoo lang. Sapagkat ito ngayon, pinakikita sa atin ng Panginoon ngayon, na araw-araw pwede siyang gumawa ng himala sa buhay niyo. At sa buhay ko. Because God does not change. For any problem that comes along, whether it is financial, physical, emotional, relationships, between parents, between children, between husbands and wife, you listen to this. God has prepared His solution for your problem. Bago pa nangyari ang inyong problema, may handa ng solusyon ng Diyos. Paano ko nalaman? Balikan natin ang himalang ito. Andito lahat. Pinakikita sa atin ng Panginoon yon. Anong ginagawa nung 6 na tapayan doon? Bakit walang laman yon? Malinis. Ang sabi lang sa Biblia, inihanda yon para sa doon sa kagaugalian nila ng paghuhugas, paglilinis. Ang unang tanong ko, bakit tubig? Sapagkat ang tubig ay buhay. Water is life. Mabubuhay ka for 40 days na walang pagkain, basta may tubig. Basta may tubig. Subalit hindi ka mabubuhay ng 1 linggo kung walang tubig kang maiinom. May mga naligtas doon sa lindol, di ba, na natabunan, inabot ng linggo, nahukay pambuhay. Ano ang patutuon niya? Ihi niya. Nire-recycle yung kaihi niya. Pag ihi niya, sinasalo niya, iniinom niya uli. Para hindi maubusan ng tubig yung kanyang katawan. Tubig. Sabi niyo, tubig. Ayan. Sa Israel, mayroon po doon sa Biblia yung tinatawag nilang pool o Bethesda. Pool. Tubig sa isang parang swimming pool na kung saan nakaabang yun lahat na may sakit sapagkat may sandali na gumagalo ang tubig sapagkat may anghel na bumababa, kinakalaw-kaw ang tubig. Ang unang lumusong doon sa tubig, siyang gumagaling. Ang tanong ko ay, bakit isa lang? Bakit hindi lahat na lumusong ay pinagagaling?
Bakit? Ha? Tanungin niyo ko pang bakit. Tulad yung hindi ko rin alam. Kung bakit. Ang isang hula ko lang doon, tinuturuan ang lahat ng taong matutong magtiyaga, magbantay, at maging alerto sa lahat ng panahon. Every moment, we have to be alert. Una-unahan kasi ang buhay eh. Di ba? Una-unahan ang buhay eh. Para hindi tayo mawala sa topic natin, paano nangyari yung himala? So ngayon, that same day, alam na ni Jesus na mawawalan sila ng alak. Special yung handaan eh. Nandun nga sila mga importanteng tao eh. Ay mahalaga ang alak sa kasalan. So, nagpahanda na siya doon ng 6 na tapayang malinis. Ano ang tawag doon? Ano ang tawag doon? Mayroon tayong pinagninilayan for the last 2 weeks. Kung kayo nakikinig ba kayo? Martes at saka Sabado. Ano ang pinagninilayan natin? Divine provision. Divine provision, divine protection, divine guidance. Amen ba? So, as far as provision is concerned, hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos. Hindi mo pa hinihingi, hindi mo pa iniisip, hindi mo pa alam na mga ngailangan ka noon, nakalaan na para sa iyo yun. May inilalaan na ang Panginoon. Amen ba? So, in other words, talagang wala tayong dapat ikabahala sa lahat ng bagay. These things are coming to pass. Parte ng buhayan yung pangailangan. You know why? We're out in need, people will not need God. So God creates Himself a need for us. Siya na ang gumagawa ng ating pangailangan. Mangailangan ka ng ganito sa panahong ganito. Lalo na kung ikaw ay alam ng Diyos na darating doon sa puntong ikaw ay maililigaw ng kaaway. So, kailangan mo ng divine guidance. Before that, naghanda na ang Diyos. Kaya hinanda ng Diyos ang ganitong community sapagkat walang taong nakakaalam ng lahat. Ako, di ko alam ang lahat. Dumarating na lang sa panahon ng pangailangan. Why does God build a community? The first community that God built is the husband and wife as suitable helpmate para magkatulungan sa panahon ng pangailangan. Yung suitable helpmate mo, hindi yan iniiwan sa panahon ng pangangailangan. Kung kailan ka kailangan, dapat naroroon ka. Amen? Pag nagawa mo yan, magugulat ka na lang. Yung hindi mo magawa, gagawin ng Diyos sa iyo. Yung hindi mo nalalasahan, all of a sudden, masarap na sa iyo. Amen ba? Yung hindi mo nagugustuhan, all of a sudden, gustong-gusto mo na. Bakit? May imposible ba sa Diyos? Wala. Ang mahalaga lang ay, yung ating pananalig ay nakatuon lagi sa Kanya. Wala tayong ibang iniisip na lalapitan tulad ni Mary, kundi si Jesus. Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng bagay. Ano sa tingin nyo? Matutuwa ang Panginoon Kristo kung si Mary ay pumunta kay Matthew? O kay nag-utos kay Juan? Hindi. Si Jesus ang kanyang unang nilapitan.
At pagkatapos noon, para pakita na ni Mary, yung kanyang buong pananalig sa kay Kristo, yung sinabi ni Jesus na ikapapanahon, hindi niya pinansin. Binaling niya doon sa makatulong. Ang sabi niya, basta pakinggan niyo yung sasabihin niya, at mayroon sasabihin sa inyo yan. Ano mang sabihin niya, gawin niyo. At yung hiningi ko sa kanya, tiyak darating. Amen? Okay. Nasusundan niya istorya para malinawan natin kung bakit ginawa ni Jesus ang unang kababalaghang ito at paano nagawa ang kababalaghang yun, ang himalang yun. So, pagtalikod ni Mary, nang sabihin ni Mary doon sa makatulong, naririnig ni Jesus yun. Naririnig ni Jesus yun. Pero sinabi na ni Jesus na hindi niya papanahon. Bakit ginawa pa rin niya? Bakit? Sapagkat si Jesus ay naparito upang tupdin at sundin ang lahat ng nasusulat. Ano ang isang nasusulat? Anong nasa kasulatan na tinupad ni Jesus ng araw na yon? Igalang mo at parangalan ang iyong magulang. Honor thy mother and father. This is the first commandment with a promise. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako at ang pangako, lalawig ang iyong buhay sa balat ng lupa at anumang gawin mo, pagpapalain ng Diyos. So, Mary knew that. Alam ni Mary yun. May banding si Mary at saka si Jesus. Alam ni Jesus si Mary, ang kalooban ni Mary, alam din ni Mary ang kalooban ni Jesus. Kaya nagkakaintindihan sila sa lingwahe. By sign language, naintindihan na. Pag sinabi ni Mary kay Jesus, be wise and be nice. Amen ba? Naintindihan niya ba yun? So nakakaintindihan sila. Hindi sila nagkukontrahan. Kaya may banding sila. Hindi sila nagkukontrahan. So that first miracle happened because first, Mary had full faith and trust in her son, Jesus. And Jesus knew her mother and he knew what to do. He wants all the time to honor Mary, her mother. Ibig niyang sa lahat ng pagkakataon, maparangalan ang kanyang ina. At ito na ang pagkakataong hinihintay ni Jesus. Na makagawa sa isang bagay na matutuwa ang kanyang nanay na si Maria at mapararangalan si Maria. Ano sa tingin nyo? Di ba naging usap-usapan yun dun sa kasalan na yon? Bagamat hindi alam nung may handaan kung ano nangyari, alam nung makatulong. Ay ang makatulong, chismosa. Chismosa. Kaya ngayon, nung nagtatanong na yung master ng banquet, kung saan galing yung alak, siguradong kwininto na nung makatulong. Diba? Siguro sabi makatulong doon sa namamahala, ganito po nangyari. Yung babae nyon, na tinatawag na Maria, lumapit doon sa isang taong tinatawag naman na Jesus. Sinabi niya yung pangailangan ng alak. Naririnig na makatulong Di ba? Ingat kayo sapagkat makatulong sa bahay, lahat na usap-usapan, pati usapan niyo sa kwarto, naririnig yan. Totoo hindi. Kung gusto niyo makilala yung kapitbahay niyo, kaibiganin niyo yung katulong. Sigurado i-chismis kayo doon.
Kaya ako mabait sa mga katulong namin eh. Para hindi ako chinichismis eh. So, ganun nangyari na doon. So, ngayon, kininto na makatulong. Ganito yan, sabi niya. Si Maria pumunta kay Jesus. Si Jesus naman, patapos sabi ni Maria, pakinggan yung sasabihin ng taong yan. No? Sundin nyo, may mangyayari. So, sinabi sa amin, lagyan ng tubig yung tapayan. Nilagyan naman namin. Hanggang sa napuno. Nung puno na, sinabi sa amin, sumalo kami. Sumalo kami. Tinikman ba ng katulong? Hindi. Hindi nila tinikman. Hindi pala alam nila na alak yun eh. Alam nila, tubig yun eh. Malamang yung tubig na nilagay ng ng mga katulong doon, yun yung mga pinanhugas ng mga tao. Ha? Narinig niyo yun? Nung unang araw na buksan ko yung pool niyan dyan sa ilalim nitong stage na ito, may pumasok na kapatid na may dalang galon. Sabi doon sa ating makatulong disciple, gustong sumalok ng galon doon. Ay nangingitim na yung tubig, hinugasan ng mga paa. Ha? Hindi pwede po yun. Ha? Ang usapan ay paalang. Paalang ang ikuka nyo doon, pagkatapos punasan ng tuwalyang dala nyo. Kailangan nakikinig. Mahalaga po yung pakikinig at pagsunod. Kung ang ginawa ng makatulong, hindi tubig ang nilagay sa tapayan, suka. Magiging alak kaya yon? Hindi. Hindi. Pero, awa ko what's bumasak sa isip ito, saan naman kinuha ng mga katulong nga pala yung tubig na yun? Di doon yung sa lugar na kung saan naghugas yung mga tao. Kaya nawalan laman yung mga tapayan kasi pinanghugas ng mga bisita. Ang dami yung bisita eh. Siguro, ginawa ng makatulong, sinalok yung tubig yun. Kinalik sa tapayan. Hallelujah. Pagkatapos, pinasalok sila. Salok naman sila. Hindi nila tinikman sapagkat alam nila kung saan galing yung tubig. Pero nung matikman na nung master ng banquet, masarap. Sabi niya, ibang klaseng alak ito. Siguro sa tingin ko yung makatulong bumalik ng tapayan. Tumikim na rin sila. Sabi sa Biblia, hindi alam nung master of the banquet, pero alam ng makatulong kung paanong nangyari nagkaroon ng pinakamasarap na alak ang kasalan. Amen ba? Okay. Nasusunod niyo pangyayari. Paano nangyayari ang himala? Kaya dinidetalye ito sa atin ng Espiritu Santo habang pinakikita sa akin, pinakikita ko rin sa inyo. Kung wala kayong nakikita ngayon, mga bulag kayo. Kung wala kayong naririnig ngayon, mangamgi kayo. Kung wala kayong inaasahan ngayon, mga tanga kayo. Sa kamay nyo. Sinasabi ko lang yung totoo. Sapagkat marami nagsasabi sa akin na sila, naririnig yung iba, nagpapatotoo, talaga ng totoo yun diba? Pinaghihimalaan. Sa dami kako ng taong yan, bakit kakaunti ang nagpapatotoo? Kakaunti lang ang pinaghihimalaan. Alam nyo kung bakit? Tatanga-tanga eh. Amen ba? Amen ba? Tasa kamay nyo. Nagsimula ang Espiritu Santo sa isang tanong, anong araw ngayon? So, araw ng himala. In other words, naparito kayo at umaasa kayong may gagawin ang Diyos sa buhay. Amen ba? Sapagkat ikinatutuwa ng Diyos na gumawa ng mabuting bagay sa mga taong naghahanap sa Kanya. Believe me, God is happy doing good to everybody. Because God is good. All the time. Ano ibig sabihin ng all the time? Lahat ng araw. Lahat ng panahon. Amen ba?
Kaya ako'y naniniwalang, lahat na matalino ngayon, lahat na nakikinig ngayon, may himalang tatanggapin. Amen ba? Hallelujah. So nagsisimula yan sa pananalig, pakikinig. Amen? So Mary had a very strong faith. In fact, hindi lang sinabi doon ni Jesus, "Woman, your faith is great." Mayroon yan sa isang Biblia na lumapit ni isang ina sa Panginoong Kristo. May sakit yung anak niya. Lumapit siya sa Panginoon. Hindi sa pinapansin ng Panginoon. At, sabi pa nga ng bandang huli, sabi niya, hindi pwedeng ibigay sa mga aso ang pagkain ng mga anak. Alam sabi ng babae? Totoo po yun, Panginoon, sabi niya. Pero, tuta man, nanginginain ng mumong na nahuhulog sa pagkainan ng kanyang Panginoon. Sabi ng babae, kahit hindi para sa aming mga hindi anak ng Diyos, kasi hindi pa sila kasabilang sa mga Hudyo, kahit mumong lang, Panginoong Hesukristo, gagaling na yung anak ko. Alam ang sabi ng Panginoon sa babae, "Woman, great is your faith. Your request is granted." Your request is granted. Okay. Isa pang elemento ng himala, though it is available, you have to make a request. Iyon ang ginawa ni Mary. Bagamat alam na ni Jesus na wala ng alak at wala makapagbibigay, naghintay siya ng isang taong hihingi noon sa kanya. So Mary came to Jesus and requested for that miracle. Because of Mary's great faith, so the miracle was granted. Ibinigay ang himalang kanyang kinakailangan. Amen ba? Nasundan niya na. Paano gumawa ng himala? It could be yours or it could be for others. Maaring wala kang kailangan. Maaring yung kapitbahay mo may kailangan. Maaring nanay mo. Maaring yung kaaway mo. No? Pero pag ikaw ang lumapit sa Panginoon para sa iba, your request will be granted. Amen? Taas ang kamay nyo. And not only that, when your request is granted for others, ang tawag diyan intercession. Magiging taong mapalad ka. Magiging taong mapalad ka. Iyan ang tawag kay Mary. Babaeng mapalad, higit na pinagpala sa lahat ng mga babae. Bakit? Ang hiningi ni Maryng himala, hindi para sa kanya, kundi para sa ibang nangangailangan. Kaya even now, Mary has that distinction. Spiritually, she keeps on interceding with us. The rosary is one of the instruments that God has invented through somebody else to emphasize the role of intercession of Mary and the saints and the power of a community prayer in faith. Amen ba? Sa kamay nyo. Did you know that one of the survivors in the Mama Sapano encounter is that staff member who has in his possession 10 rosaries. Ang hawak lang niya doon sa ilog na kanyang pinagtaguan ay 10 rosaryo. 2 ang himalang nangyari doon ng araw na yon.
yung isang taong may panyo ng Salmo 91 at yung sa isang taong may hawak na Santo Rosario. Amen? And I have already authorized Carlo Caparas to make a movie of that two miracles, honoring the SAP members who did not survive and those who survived, and emphasizing the power of the Catholic faith. Amen ba? Ang ating pananampalataya ay pananampalatayang nakaugat sa mga himala. Narinig niyo yun? On that day, because of that first miracle, the disciples put their faith on Jesus. The church was established on faith and through miracles. Dahil sa mga himala, nagkaroon ng pananampalataya ang tao sa anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Amen? Dahil sa pananampalataya, nagkaroon ng iglesia ng Diyos. Tayo yun. Lahat na nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Jesus, nanalig sa Kanya, nakipag-isa sa Kanya, at nakipag-isa sa isa't isa, you are my strength, I am your strength. Narinig niyo yun? That is the strength of the first church. Basahin niyo na Acts chapter 2, verses 42 to 47. They were always together. They devoted themselves to praying together. They devoted themselves to the fellowship. They devoted themselves to the breaking of bread. No? And they devoted themselves to, ano pa? Sharing their goods and their needs to one another. Kaya sabi sa Biblia, walang nagkulang sa kanila, sapagkat ibinuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala dahil sa pinakitang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Amen ba? Your faith plus my faith. Mary's faith plus the faith of the servants in the wedding made that miracle happen. Today, these miracles are happening in our midst. And today is a special day for all of us. A special day for all of us. Why? Taas ang kamay nyo. Why? By your faith and my faith, what God has prepared for those in need na wala man dito, pero may pangangailangan sa kanilang kalagayan, yung ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, na hindi na alam ang kanilang kinabukasan, ang ating mga kapatid na may mahigpit na pangangailangan na hindi alam kung saan kukunin, darating sa kanila. Darating sa kanila ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalig at ng ating sama-samang pananalangin. Amen ba? So I ask you now to rise up. Tayo-tayong lahat. And let us ask God for a miracle, not only for us, but for everyone who are listening right now. Sa lahat na may pangailangan sa bawat sulok ng daigdig at dito sa ating bayan, anuman ang kanilang pangailangan at anumang kalagayan, mga karamdamang sinabi ng doktor na wala silang magagawa, may magagawa ang ating Diyos. Sa ating sama-samang pananalangin. You hold your hands together and let us pray. Sabihin niyo, Panginoong Hesus,
tulad ni Maria na inyong ina, kami po ay lumalapit sa inyo na mayroon paniniwala at tiwala na lahat na nakikinig ngayon na mayroon mahigpit na pangangailangan sa kanilang buhay ay inyo pong tutulungan sa pamagitan ng isang himala. Himala na tanging kayo po ang makagagawa. Kaya naman, samot dalangin namin na inyo pong muling iunat ang inyong mapagpalang kamay at pagpalain ang lahat na nakikinig ngayon, sino man sila, saan man sila naroroon. At ipagkaloob niyo po ang himala na kanilang kailangan. Okay. Find your partner. Face to face. Patong sa balikat ang inyong makamay. Now, as you lay your hands on your partner, visualize in your mind somebody you want to help. Isipin nyo ang isang taong may pangailangan na ibig nyong tulungan ng Panginoong Hesus. Tatandaan nyo ang nasusulat ayon sa Efeso 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat ng ating maaring hingin at isipin. Isipin sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin. Ano ang kapangyarihang yon? Ang kapangyarihan ng pinag-isang panalangin at pananampalataya. Put that in your mind. Kung lumpo siya, tingnan niyong siya ngayon ay lumalakad na. Kung siya ay nasa banig karamdaman na hindi makabangon, tingnan niyong siya ngayon ay binabangon ng Panginoon at nakalalakad na. Picture that miracle. And I know God will make a way. Sa mga sandaling ito, kayo po nakakalam ng lahat ng pangailangan ng tao. You are the God who provides, the God who heals the sick, the God who knows what everyone is thinking about. Ikaw ang Diyos nakakalam ng lahat ng iniisip ng tao, lahat ng mithiin ng tao sa kasalukuyan. Kaya naman samot dalangin ko po sa pangalan ni Jesus na muli niyo pong iunat at mapagpalat, mapaghimalang kamay at abutin ngayon din ang lahat ng nangangailangan ng inyong banal at makapangyarihang tulong. Walang may himalang nangyari. Okay, labasan niyo mga prayer requests. Your handbags, your wallets, everything. Passports, yung gustong pumunta saan yung gustong pumunta? Europe. Sinong gustong pumunta sa Europe? Sinong gustong pumunta Sinong gustong sumama sa akin sa Hong Kong? O, sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa araw na ito, araw ng himala sa lahat ng taong sa inyo ay sumasampalataya. Sa ngalan ni Jesus, ako po ay uuwing taglay ang bagong buhay, taglay ang katugunan sa lahat ng aking kailangan. Amen? Okay, babaan niyo haba kamay and find your partner. Find your partner. Ang unang sasabihin niyo sa partner niyo, tatandaan niyo, ang himala ay nasa bibig niyo.
Sasabihin nyo, tagumpay. Tagumpay. Okay. 1 plus 1. Tagumpay. Pangalawa, sino ang tagumpay? Di pangalawa, sasabihin nyo, si Jesus. Tagumpay ngayon si Jesus sapagkat tayong lahat ay nanampalataya. At lagi naman nagtatagumpay talaga ang Panginoon. Gusto niyong higit na magtagumpay? Sa Sabado kayo kakaligtan. Okay. 1 plus 1. Tagumpay. 3 plus 3. Si Jesus. Paano nagtagumpay si Jesus? Iyan ang sabihin niyong pangatlo. Dahil sa atin. Dahil sa atin. 1 plus 1. Tagumpay. 3 plus 3. Si Jesus. 7 plus 7. Dahil sa atin. O, taas ang kamay. Taas ang kamay. Ito ngayon isisigaw nyo. Tagumpay din ako. Tagumpay din ako. Ulitin nyo. Tagumpay din ako. God bless you all. Inuusin, mapapalad ang mga nagtitiis, mapapalad ang mga nagtsatsaga, dahilan sa kanyang salita, dahilan sa kanyang salita. Mapapalad ang mga inuusin, Nagtitiis. Mapapalad ang mga nagtatyaga, sa kanya'y mayroong salita, sa kanya'y salita. himala! Himala, himala kung iyong hahanapin salita ng Diyos. Pakinggan mo't sundin. Himala, himala kung hihintayin sa'yo. Pagkikinis, himala'y darating. Himala! Himala, himala kung iyong hahanapin salita ng Diyos. Pakinggan mo't sundin. Himala, himala kung hihintayin sa'yo. Pagkikinis, himala'y darating. Mapapalad